Magandang araw po sa ating mga kabrigada sa Buena Vista Uno. To our DepEd officials, Division of Agusan del Norte, headed by our Schools Division Superintendent, Sir Mayo O. Aprovichar, SESO 5. To our DepEd officials in Buena Vista 1, headed by our Schools District Supervisor, Sir Arnold C. Solen. To all the school heads, both in elementary and secondary schools. To all the non-teaching and teaching personnel of Buena Vista 1, to our community partners and volunteers, of course, to our dear parents. Once again, blessed day po sa lahat. Ako po pala si Binibining Michelle Di Chua, ang District Reading Coordinator ng Buena Vista 1, ang magbabahagi po ng impormasyon tungkol sa Brigada Pagbasa na siyang sentro ng Brigada Eskwela 2021. Ang ibabahagi ko po ang mga impormasyon at PowerPoint clips ay mula po mismo sa Brigada Pagbasa Orientation ng ating Program Director ng World Vision Development Foundation, si Sir Jumel P. Hitanzo. Ang Brigada Pagbasa ay may tagline na sama-sama tulong-tulong sa pagtataguyod ng kultura sa pagbasa. Ang Department of Education at World Vision Development Foundation ay pareho pong naniniwala na dapat supuin ang problema sa ating mga kabataan. Lalo-lalo na ang una, ang illiteracy. Ito yung mga bata po na hindi pa po marunong bumasa at sumulat. At ang alliteracy naman ay yung mga bata na marunong magbasa pero hindi po nagbabasa o kaya wala po silang interest sa pagbabasa. Kaya naman po, dapat po nating itaguyod ang tinatawag na kultura sa pagbasa para po maging functionally literate po ang ating mga kabataan. Ang kultura po sa pagbasa ay na-establish noong 2019 sa bisa po ng Memorandum of Agreement na nilagdaan ng DepEd at World Vision Development Foundation. Ang Brigada Pagbasa naman po ay isang national movement for reading that aims to bring together all education champions and supporters to contribute to nation building by helping all Filipino children enhance their reading skills in the context of partnership. Ito po yung support sa DepEd's goal to provide children access to quality education. So ika nga po, ito po yung layunin na hikayatin po ang lahat, lalong-lalo na ang nasa community po natin na tumulong at makiisa po sa ating brigada upang mas mapalalim pa ang pagkahilig sa pagbabasa. Nagkaroon po ng virtual signing ceremony of Memorandum of Agreement between the Department of Education Central Office and World Vision Development Foundation noong June 18, 2021. Ito po ay para mabigyang bisa ang Brigada Pagbasa Program para mas maipahatid po sa ating mga paaralan, especially po sa ating community na magtulong-tulong at magkaisa in the context po of partnership. Ang Brigada Pagbasa Program ay naka-anchor po sa mga legal basis na ito bilang as guide po. So una, ito ay tugon sa hamon bawat bata bumabasa o yung tinatawag na 3Bs Initiative na makikita po natin sa DepEd Memorandum number 173 Series 2019. Pangalawa naman po ay ito ay binigyang bisa ng Republic Act 9155 in context of partnership. Ang World Vision Development Foundation ay tumutulong sa atin sa DepEd para ma-identify po yung mga gaps ng interventions o yung reading interventions lalong-lalo na sa ating communities. Sa DepEd BE-LCP naman, page 50, doon isinama ang pagpapalakas ng implementation ng Brigada Pagbasa sa lahat po ng paaralan. Dito naman po sa DepEd Memo na inilabas number 032 Series 2020, dito po makikita na isinama na po ang Brigada Pagbasa sa schedule of activities ng Brigada Eskwela. And of course, malaki po ang pasasalamat ng partner natin na World Vision Development Foundation dahil sa memo na inilabas, memo number Q-267 Series 2021, guidelines on the utilization of program support funds para po sa ating partnership and linkages. So, mas lalo pa pong napalakas ang partnership ng DepEd at World Vision Development Foundation. Ang Brigada Pagbasa ay sumusunod sa Lead a Child approach. Ang LEAD, ito yung acrostic or acronym para sa key principles ng Brigada Pagbasa. First is L, leverage.
on existing partners after-school initiative. So, ito yung naglalayon na hindi na maulit-ulit o maduplicate yung mga ginagawang programs, especially ng partners at ng DepEd sa isang paaralan. So, dahil meron ng mga existing programs, ito ay mas palalakasin pa o kung maganda itong gamitin para sa ibang paaralan, pwede itong i-replicate. For example nito ang World Vision Development Foundation na nasa isang lugar. So sila yung gumagawa nito, sila yung tumutulong kung ano yung kakulangan sa implementation process mismo. Next is E sa lead. Ito yung engage volunteers or partners to help children how to read. So just like sa Brigada Eskwela Volunteers na sila yung gumagawa ng physical cleaning, sila yung gumagawa ng repainting o repairing sa mga paaralan. Sa Brigada Pagbasa naman ay meron tayong mga hinihikayat na mga volunteers para pabasahin ang ating mga kabataan. At pwede ring isama nila yung mga ibang competencies. Yung iba natuturo din ng math, natuturo din ng writing. So, depende po yan sa pwedeng maituro ng ating mga volunteers sa Brigada Pagbasa program. Next naman ay ang letter A. Ibig sabihin nito ay adapt. So, pwedeng i-adapt yung indicator or kung ano yung mismo yung ginagawa ng paaralan. So, meron tayong mga partners na situated na sa iba't ibang areas sa ating, it's either nasa Luzon sila, Visayas o Mindanao. So, sila, kung saan sila mas malapit, partners natin, either organization yan, kung saan sila malapit na mga schools, doon din sila nagbibigay ng tulong. So, another one na pwede natin i-adapt ay yung indicator, halimbawa, teacher training. So sa teacher training, pwede rin ang digital education through digital libraries. Next ay ang D for develop and drive education solutions and innovations. So dito, ipinahayag ng ating DepEd Secretary, Leonor Briones, na walang one-size-fits-all approach, lalong-lalo na in teaching beginning reading. So, para sa DepEd, kailangan nating humanap ng iba't ibang paraan to fit the needs of our learners in every school. So, iba-iba ang mga kabataan sa bawat paaralan. So, dapat i-fit din natin or mas i-develop natin kung ano yung mga activities para matugunan talaga natin yung issues and concerns regarding reading. Dito po, makikita natin ang Brigada Pagbasa Implementation Strategy, which has one goal, that children have increased learning outcomes. Then, ang outcome naman ay children are attending literacy enhancement programs. So, with this program, meron tayong two expected outputs. One, parents and community partners are equipped to support children's learning. Then, of course, children receive literacy building support. So, paano ba na ang ating mga parents and community partners ay magiging equipped to support children's learning? So, una, ang DepEd, together with World Vision Development Foundation, meron silang tinatawag na mga expert teachers. So, ang grupo ng expert teachers ay pwedeng DepEd trained o pwede din namang mula mismo sa or supported mismo sa World Vision Development Foundation na mga trainees. So, yung mga expert teachers, sila din yung tumutulong sa pag-train ng mga Brigada Pagbasa Learning Facilitators. So, if you can see, sino-sino ba yung pwedeng maging learning facilitators? So, ito yung mula sa community, pwedeng mga retired teachers natin, nakasamahan, pwede rin namang mga SK officials, yung mga newly graduate individuals na wala pang teaching experience. So, pwede silang maging isa sa mga facilitators. So, sila din yung tutulungan ng mga or i-guide ng ating expert teachers to facilitate reading intervention sessions
At magkaroon tayo ng community-based reading intervention. So, itong community-based reading intervention ay may iba't ibang activities na kung saan pwedeng ma-facilitate mismo ng ating na-train mula sa expert teachers. So, sila yung pupunta sa mga bahay ng ating mga pupils or students para i-conduct yung reading interventions. So, with that, ang Brigada Pagbasa Program ay naka-anchor sa 4 na components. First is merong reading assessment, of course, mula sa pre-evaluation or pre-assessment. So, doon natin, yun yung basis natin. Tapos, mag-assessment na naman after na nabigyan ng reading intervention na under the Brigada Pagbasa Program. So, another component is the parents and volunteer teachers training. Next is teaching learning materials construction. So, isa din yan sa ituturo sa atin ng ating expert or trained teachers kung ano yung mga tama or mga angkop na mga gagawing materials para mas masupplement pa yung ating ginagawang activities. So, another one is community action and mobilization. So, itong 4 na components ito ng Brigada Pagbasa ay mahalaga nating malaman para nang sa ganun tayo ay guided kung paano i-implement ang programang ito. Noong nagkaroon ng virtual kick-off ng Brigada Eskwela at Brigada Pagbasa sa Schools Division of Capiz, ito ay mismong nasaksihan ng ating DepEd Undersecretary, Tonisito Mali Jr. At doon, nakita niya ang isang initiative na talagang nagustuhan niya. Kaya naman, sa kanyang mensahe, ay sinabi niya that this initiative will be adopted and to be replicated nationwide. So with that, ang ating district supervisor ng Buena Vista 1 ay hindi na nag-atubili na isama ang initiative na ito sa ginawang BELCP ng ating district, which is to include safe home learning space sa gagawing or ipapatupad sa mga paaralan under this district. So, ano ba ang safe home learning space? Ito ay small space or corners sa mga bahay ng ating mga mag-aaral na parang i-convert into classroom. Or para mas simplihan natin, doon lang isang parte ng bahay na magiging conducive for learning para sa ating mga kabataan. So that every time na nagkakaroon sila or nag-a-attend sila ng online classes ay gaganahan sila or comfortable sila. At doon naman sa pumili ng modular print distance learning, so every time magsasagot sila ng mga WILAs, mga activity sheets or modules, or magbabasa sila ng modules, so magiging comfortable sila na gawin yung mga activities. With that, ang safe home learning space ay ini-encourage natin sa ating mga parents na gawin sa kanilang mga bahay dahil naniniwala tayo na kapag komportable at maganda ang lighting, maganda ang ventilation, so mas nagiging active yung ating mga kabataan sa kanilang pag-aaral. So narito ang 4 na uri ng volunteers for our Brigada Pagbasa program. First is the volunteer reader, volunteer tutor, volunteer book donor, and volunteer support. Ang volunteer reader ay yung mga tutulong sa kindergarten to grade 6 pupils natin na nasa mismo sa kanilang komunidad para maging bihasang mambabasa. So, paano? Ito ay sa pamamagitan ng pagbabasa ng aklat sa kanila. So, ang mga volunteer readers natin ang siyang magdadala ng aklat o different reading selections or passages as they go to the houses of our learners, target learners. So, sila yung magmo-model on how to read the book, how to read the passages. So with that, pwedeng ma-develop natin ang love for reading ng mga batang ito at nang sa ganun at ma-realize din nila na maganda pala kung marunong tayong magbasa kasi marami tayong malalaman. Ang next ay ang volunteer tutors. Sila yung magtuturo sa mga incoming kindergarten and grade 1 pupils sa loob ng 1 oras bawat araw. Isa sa ating mga inaanyayahang sumali bilang maging volunteer tutors ang ating mga teacher applicants, lalong-lalo na yung mga wala pang teaching experience. Bakit? Dahil ang mga volunteer tutors ay mabibigyan ng Certificate of Teaching Experience para sa kanilang contribution
bilang kabrigada pagbasa at ito ay magagamit nila kapag nag-apply sila ng Teacher 1 position. Ang pangatlo ay ang volunteer book donor. Sila yung mga nagbibigay ng mga libro at ibang reading materials para madala at magamit ng ating ibang volunteers like our volunteer readers and tutors para sa kanilang pagpunta sa mga bahay ng ating mga target learners. So ito ay magagamit ng mga bata at ng paaralan din mismo. Ang ikaapat ay ang volunteer support. So sila yung maaaring magbigay ng pagkain, teaching materials o anumang kagamitan o tulong pinansyal upang magamit ng ating mga volunteer readers, tutors, or book donors. So this is the program reading sessions that was shown by the program director of World Vision. So if you can see, itong magkakatabi na tatlo, they are siblings. So kaya magkatabi sila. But sa ibang mga pictures, mostly parent pupil yan o kaya yung volunteer, kaya may social distancing pa rin. From the presentation of the Program Director of World Vision Development Foundation, he shared to us this program, Brigada Pagbasa Mobile Library. So, we can see that yung mga different reading materials, mga ibinigay ng ating volunteer book donors, ay pwede nating dalhin while nagkakaroon tayo ng caravan or ng home visitation. So, pwede yung gamitin at basahin ng mga bata sa ating community. So, dito makikita natin ang partnership ng private organization na tinatawag na Go Bikers. So, nag-tie up sila sa World Vision. Kaya naman, ang World Vision ay nag-donate ng 20 units of cargo bikes para gamitin ng ating mga Go Bikers sa kanilang, kasi sila yung volunteers dito. So, sila yung volunteers, sila yung pumupunta sa iba't ibang mga bahay. Tapos, kasali din dito ang hindi lang mga reading materials or mga kagamitan para sa mga bata. They also include rather the health kits yun. So may makikita tayong mga mask, mga alcohol. So yan, kasali din yan sa process ng pag-implement ng reading program. So pwede rin na sa ating community, ma-encourage natin or ma-inspire natin yung ibang mga organizations na mag-donate din sila ng mga ganito para magamit natin as we implement the reading program here in the schools in Buena Vista District 1. So here, makikita din natin ang program achievements. So may mga nag-donate sa mga schools ng gadgets. For example, ang DepEd, meron ding inilaan ng mga gadgets na pwedeng magamit ng ating mga learners. So, during home visitation, pwede natin ipagamit sa kanila. Then, after the session, ibabalik din sa atin para magamit naman natin sa ibang mga barangays sa ating community. Another program achievements ay yung participation ng ating Philippine Marines. So, sila yung naging volunteers. Sila yung nagpabasa dito. So, makikita natin. So, we can also encourage other volunteers na nasa ating community para makibahagi at makiisa sa ating programa katulad nito. Another program achievement ay ang paggawa ng teaching learning materials. So, isa ito, if you can still remember, isa ito sa Brigada Pagbasa Program Components. So, with this, dahil naisali na natin ito sa ating BELCP, so we really have that plan to have a schedule on the construction of teaching learning materials para magamit natin at magamit din ng ating mga volunteers in the implementation of the program. So with that presentation, I would like to cite my sources. First, DepEd Region 5 School Brigada Pagbasa Monitoring Tool kasi ipapakita ko sa inyo ang inadapt ko pong monitoring tool para sa implementation ng program. Of course, about the Safe Home Learning Space Initiative from this site and the PowerPoint presentation clips na kinuha ko po, pinili ko from Brigada Pagbasa Orientation of our Program Director ng World Vision Development Foundation, Sir Jumel P. Hitonzo. And ang next na makikita ninyo ay ang video presentations of all schools in Buena Vista 1 regarding the Brigada Pagbasa 2021.
before we will witness the short video presentations of each schools in Buena Vista 1, so let me share to you the reading activities in schools. We have mobile learning resource or mobile LR. This was already adopted by the schools. Then we also have Bisita Pagbasa or the home visitation of our teachers. So, pwedeng sa bahay talaga nila, sa waiting sheds or barangay centers. Then also, we visited kiosk or the park sa ating municipality. Since nakita naman namin na maraming mga bata doon, so why not let them read, diba? Let them attend reading sessions. Then of course, yung mga bata na nasa labas lang ng kanilang bahay na naglalaro, so we also invited them to participate in the reading drills or reading sessions. Also, we have reading pantries in each school, so it includes the materials for literacy and numeracy skills. So with that, makikita natin, parents will be given reading materials para ito sa mga pumili ng mga modular distance learning. So ipapadala sa kanila and sila na mismo ang magpapabasa sa kanilang mga anak. And of course, for those online learners, so they also have reading sessions. So videos will be sent through Messenger, group chats, para ma-monitor and also mag-guide din ng mga teachers. These are the home reading sessions done online. So we also cater those pupils who chose online distance learning. So mas lalo kung walang problema yon. And this is the Brigada Pagbasa monitoring tool to be used in our schools. So makukuha natin dyan ang informations as to data of volunteers, then ang profile ng ating school on how we implement Brigada Pagbasa. Lastly, we have our learners reading profile. So we will be gathering the basic information of our learners, especially their reading levels. So that's all. Thank you for listening and have a good day.